Si Duterte talaga ang kailangan ng bansang Pilipinas ngayon lalo na sa mga kaguluhan at mga paghihirap ng mga Pilipino. Si Duterte lang ang may karapatang maging presidente, pinatunayan lang yan ni Bongbong Marcos. Halos lahat ng Pilipino, kay Inday Sara yan boboto, yan ang panigurado. Kaya suli Duterte tayo oy, huwag tayong magpadala sa mga bangag na yan. Halos lahat ng Pilipino, si Inday Sara ang gustong maging presidente sa 2028. Yan naman ang totoo. Dahil lahat ng mga Pilipino, si Sara Duterte man ang gusto, hindi man yung mga bangag ngayon na nakaupo. Kung tatakbo yan si ibalik ka na si BBM magtakbo ulit, hindi yan mananalo kahit anong posisyon sa gobyerno. Dahil sinira ni Bongbong Marcos ang apelido nilang Marcos sa mga pagnanakaw ngayon. Wala na natitiwala kay Bongbong Marcos. Yan naman totoo. Kaya sa 2028, talagang mananalo talaga si Inday Sara. Dahil karamihan sa Pilipino, kay Inday Sara man nakakampi na. Wala nang Pilipino na matino nagtitiwala kay Bongbong Marcos sa mga panahon na to. Halos lahat ng Pilipino, kay Inday Sara yan boboto. Yan ang panigurado. Wala nang ibang pag-uusapan sa 2028. Panigurado na yan, given na yan na magiging presidente si Inday Sara. Lalo na sa mga pinagagawa ngayon nila sa paninira kay Inday Sara. Habang sinisiraan nila si Inday Sara, mas lalong lumalakas man yung si Inday Sara sa mga tao. Yan man ang totoo. Dahil subok na ang mga Duterte. Noon pa yan, matitino man yan, mamuno na tao. Isa yung magaling nga politiko ang mga Duterte. Napatunayan nga nila sa Davao na maganda sila mamuno dahil sa buong Pilipinas, ang Davao man ang pinakamagandang syudad. Yan man ang totoo. Kaya nararapat talaga na si Sara Duterte ang maging presidente sa 2028. Dahil kung hindi si Duterte ang maging presidente, wala makukulong sa mga pagnanakaw ngayon. Dahil kung isang pang bangag ang maupo bilang isang presidente, ay wala makulong na magnanakaw. Hindi makukulong si BBM. Paano? Ang gusto ng mga tao ngayon, makulong si BBM. So, automatic, ilagay nila si Inday Sara. Dahil si Inday Sara pa naman papakulong kay bangag na yan. At nararapat naman talaga na si Inday Sara maupo. Dahil subok naman yan si Inday Sara. Alam man niya kung ano ang presidente, ang trabaho ng presidente. Hindi man kagaya ni Bongbong Marcos na walang alam sa pagka-presidente. Basta kayo naupo lang sa pagka-presidente, yun na. Tapos walang nagawa na maganda. Isang ang bangag. Kaya nagkalitsilid siya ang bansa Pilipinas. Pero si Inday Sara, ang presidente, ay nako, talagang uulan ang Pilipinas, gaganda uli ang bansang Pilipinas. At walang na manghihirap na Pilipino kapag si Inday Sara maupo bilang isang presidente. Dahil alam niya kung anong solusyon sa mga paghihirap ngayon. Hindi man kagaya kay Bangag, puro lang ayuda, panandali ang tulong. Pero pag si Inday Sara maging presidente, ay nako, asahan talaga ng mga Pilipino na gaganda ang ating gobyerno. Mawawala ang mga tiwaling opisyalis at lalong-lalo na yung mga magnanakaw na politiko na congressman at saka mga senador. Ay nako, lalong-lalo na yung Risa Hontiveros. Ay nako, ang laking budget niya yan sa insertion na yan na siniwalat ng 18 Marines. Tsaka itong mga congressman, huwag na ninyong lutuin ang mga Pilipino. Ang tunay na magnanakaw, walang iba kundi ang mga congressman, senador at ang mastermind nila si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez man. Yan man ang totoo. Kahit ano pang sabihin nila, hindi na yan mawawala sa isipan ng mga Pilipino na si Bongbong Marcos talaga ang utak ng nakawan ngayon. Siya man ang presidente ngayon. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa kabangagan ni Bongbong Marcos. Yung magnanakaw, walang nangyayaring nakulong. Pagkos yung matino na vice president pa ang inimbestigahan nila. Malalaman talaga na pamumulitika ang lahat ng pinagagawa ng Bongbong Marcos administration ngayon. Alam man di ay binubura nila si Inday Sara sa political wala nang sagabal sa kanilang mga plano sa 2028. Hindi yan pwede mangyari, Bongbong Marcos. Hindi pwedeng kayo lang palagi ang maging presidente dahil okay kung sana kung meron kayong nagawang maganda sa bansang Pilipinas kaso wala kayong magandang nagawa, nagnakaw pa kayo, mga putang ina kayo. Kaya wala na kayo, ikis na kayo sa mga tao. Si Inday Sara na ang aming ipapalit sa iyo. Dahil ang mga Duterte, matitino, mamuno, yan naman totoo. Si Duterte talaga ang kailangan ng bansang Pilipinas ngayon, lalo na sa mga kaguluhan at mga paghihirap ng mga Pilipino. Si Duterte lang ang may karapatang maging presidente, pinatunayan lang yan ni Bongbong Marcos. Dahil sa mga pinagagawa ngayon ni Bongbong Marcos, ay nako, pinatunayan lang niya na si mga Duterte lang may karapatang maging presidente sa bansa Pilipinas. Kaya suli Duterte tayo oy.
Huwag tayong magpadala sa mga bangag na yan. Sagpain ko yung bangag na yan, tamparusin ko yung Bongbong Marcos, kung ako maglagod